Magandang umaga po. Eksklusibong nakuna ng video ang teroristang si Marwan habang nasa kuta umano ng MILF Special Operations Group. 10 araw bago ang madugong inkwentro sa Mamasapano noong Enero. Pero iginiit ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal na matagal nang buwag ang Special Operations Group ng MILF. Samantala, nakapiit naman ngayon sa Camp Crame sa Quezon City ang nagkanlong umano kay Marwan na si Muhammad Ali Tambaco at 4 niyang kasamahan. May news to go si Ian Cruz. Mula General Santos City kung saan sila nadakip ng militar at pulisya kagabi habang sakay ng magkahiwalay na tricycle patungong Pantalan, nasa Maynila na si Muhammad Ali Tambaco pati ang 4 niyang kasamahan. Sinadatukan Sato Sabiwang, Ali Vali Ludisman, Meshari Edyo Gayak at Abu Shama Badrudin Guaymil alias Hansela Omar. Agad silang prinoseso sa CIDG. Nakadetain sila ngayon sa Camp Crame, si Tambaco sa tanggapan ng CIDG, ang 4 naman sa Anti-Terrorism Office. Si Tambaco ang leader ng Justice for Islamic Movement. Dati siyang Vice Chairman for Military Affairs ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at namuno pa sa grupo ng magkasakitang founder nito na si Ameril Umbracato. Pero tumiwalag siya noong March 2013 dahil di raw sila nagkakaunawaan ni Commander Kagi Karyalan. It's a great accomplishment because we were able to nip in the bud this alleged new group, a breakaway group from the BIFF. As I have already stated, that lahat ng mga breakaway group of the MILF, we will consider them, ask them to be declared as terrorist organization. Dagdag ng militar, dati rin daw taga-MNLF si Tambaco. Nagsanay pa raw siya sa Egypt at Pakistan, kaya malawak daw ang koneksyon sa international terror groups. Naharap sa mga kasong murder at frustrated murder ang grupo ni Tambaco. Kabilang ang kaso ng pamumugot kay Ricarte Jonyo sa Minsayap, Cotabato noong 2013. Naluha ang ina ni Jonyo nang mabalitaan ng pag-aresto sa grupo. Ay, salamat. Ginoo ko. Iparin ko mati ang ginoo ko. Ipamati ang ginoo ko sa akong mga sapat nila. Maawa naman ko ngayon, President. Sa mga apo ko, maliliit pa para makaano man ang pagka-eskwela nila. Pero mas mabigat daw nakakaharapin ng grupo ni Tambaco ang papel umano nila sa Mamasapano encounter noong Enero na ikinasawi ng 44 na SAF Commando. Meron pa kasing ibang kaso na palagay natin ay pwede pang isampa sa kanya, kamukha dun sa Mamasapano incident. Ang paniniwala natin kasama siya ron. Gayun din ang pagkanlong umano nila kay Basit Usman at sa 5 pang dayuhang terorista. Posible raw na dito sa Camp Al-Khalifa ng BIFF sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa nagtago si Usman. Sa kampong ito sinanay umano ang ilang kabataan sa paghawak ng armas, mapalalaki man o babae. Pero kahit sinalakay na ito ng militar bilang bahagi ng all-out offensive laban sa grupo, di pa rin nahuhuli si Usman. At base sa videong ito ng undercover asset ng PNP Special Action Force, tila nasa Mamasapano lang din si Amin Baco. Isa pang Malaysian terrorist na ikatlong high-value target ng PNP SAF sa Oplan Exodus. Hindi ito kalayuan sa kubo ni Marwan na sa video ay makitang halos kalbo na at walang bigote tulad sa litrato ng kanyang bangkay. Nakuna din sa video nakakwentuhan ni Marwan si Usman na di gaanong nagbago ang itsura. Eksklusibong ipinakita sa GMA News sa mga videong yan ni Atty. Vitaliano Aguirre, abogado ng sinibak na PNP SAF Director na si Getulio Napeñas. Patunay raw ang mga yan na masusing pinagplanuhan ang Oplan Exodus. Months before the January 25 incident, marami na silang ginawang simulation ng mga practices, pinag-aaralan nila yan. At the plan was made by 84th Seaborn. Kita rin sina Marwan at Usman sa isa pang videong eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isa pang mapagkakatiwalaang source. Sa paniniktik kay Marwan, 10 araw bago ang Mamasapano encounter, nakita siya sa kuta ng MILF Special Operations Group at Pentagon Kidnap for Ransom Group. Kasama ang Singaporean terrorist na si Muawiyah at isa pang foreign jihadist. May dala silang 3 improvised explosive device na pasasabugin daw nila sa Minsayap.
Lumabas din sa confidential report na pinabasa sa GMA News na may ugnayan si Marwan at ang MILF Special Operations Group o SOG. Pero giit sa GMA News si MILF Chief Negotiator Mohagger Iqbal, matagal nang nabuwag ang SOG ng MILF. BIFF daw ang kumanlong kina Marwan at hindi MILF. Ian Cruz, GMA News. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Kaugnay sa video na nakunan ang teroristang si Marwan habang nasa kampo umano ng MILF Special Operations Group. Pag-aaralan daw muna nila ang video.